Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa ating ang kwento ngayon, pag-usapan natin ang masalimuot na storya ng dalawang mga TikToker mula sa dalawang magkaibang bansa. Ayon nga sa mga netizens, manggagamit umano ang mga biktima kaya tila para sa kanila, ito ay kanilang karma. Ayon naman sa ilang mga netizens, ang mga TikToker umano ng mga biktima ay manggagamit, walang kontento sa kanilang mga minamahal na lalaki. At higit sa lahat, mukhang pera. Isa nga sa mga babaeng biktima ay nakipaglaro pa sa apoy, habang ang isang biktima naman ay pumatol sa lalaki kahit na nakatakda na siyang ikasal. Para nga sa una nating biktima, kilalanin natin ang babae na si Dia Atu Widarti, 29 years old. Isinilang nga si Dia sa West Java, Indonesia. Pangalawa sa tatlong magkakapatid ang babae. Simple, tahimik, pero masipag. Ganyan niya kung ilarawan si Dia ng kanyang pamilya at mga kaibigan. 25 years old noon si Dia nang nakilala niya ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay kinilala lamang bilang Ahmed, 30 years old. Nagkamabutihan na noon sina Dia at Ahmed. Ngunit naputol ang kanilang ugnayan nang kinailangan ng lalaki na lumipat ng bahay dahil sa kanyang trabaho. Pero makalipas ang isang taon, muling nagkita sa hindi inaasahang pagkakataon sina Ahmed at Dia. Nanumbalik nga sa dalawa ang naudlot nilang pagtitinginan at pagmamahalan sa isa't isa. Ang mulingang pagkukrus ng landas sina Ahmed at Dia ay nauwi sa isang kasalan. At matapos nga ang isang taon, nabiyayaan na ang mag-asawa ng isang anak na babae. Napakasaya nga ni Dia dahil kahit simple lamang ang kanilang buhay, buo ang kanyang pamilya. Malaki at mataas naman ang pangarap ni Ahmed para sa kanyang anak at asawa. Kaya naman kahit ano ay kanyang gagawin para lamang maibigay sa kanyang anak ang pangangailangan nito. Lalo na ang magkaroon ng isang magandang buhay pagtanda ang kanyang anak. Dahil dito, nagdesisyon nga si Ahmed na tanggapin ang alok na posisyon ng kanyang boss sa trabaho. At sa bagong posisyon, mas malaki ang kanyang sasahurin pero kailangan niyang malayo sa kanyang asawa at anak. Mula nga sa West Java, kinailangan ni Ahmed na lumipat at mag-stay in sa Surabaya kung saan siya magsisilbing foreman ng isang construction project ng kanyang boss. Nag-usap nga ng masinsinan sina Ahmed at Dia tungkol dito. Sinabi nga ng lalaki sa kanyang misis na titiisin niyang malayo mula sa kanila para makapag-ipon ng pangkoleho ng kanilang anak. Gusto din ni Ahmed na makapagpagawa ng malaking bahay para sa kanyang mag-ina. Masakit man at mabigat sa loob na malayo sa kanyang mister, pumayag ang ginang sa bagong trabaho ng kanyang mister. At sa unang buwan na sila ay magkalayo, naging mahirap nga ang sitwasyon ni na Ahmed at Dia. Hindi maiwasan ni Dia na mainis dahil sa pangalawang pagkakataon, magkakahiwalay na naman sila ni Ahmed. 5 beses isang buwan nga kung umuwi si Ahmed sa bahay nila ni Dia. Dumaan nga ang mga linggo at buwan. At ayon sa mga reports, bigla na lamang napansin ng mga kapitbahay ng ginang ang pagbabago kay Dia. Mas nag-aayos na ito ngayon kumpara noon kahit wala pa noon si Ahmed. Sinabi naman ni Dia sa kanyang mga kapitbahay na nagtatrabaho na kasi siya sa isang coffee shop kung saan araw-araw siyang humaharap sa ibang tao at kailangan niyang maging maayos sa kanyang katawan. At para naman kahit papano ay maibsan ang lungkot ni Dia dahil hindi niya nakakasama ang kanyang mister, naging aktibo na lamang siya sa paggamit ng social media. Sa Facebook account nga ni Dia, palagi niyang pinupost ang larawan o videos ng kanyang anak na babae. Ngunit sa kanyang TikTok account, tanging mukha lamang ni Dia ang kanyang ipinupost. Pero higit sa pagiging aktibo sa pagpo-post online, may isang lihim na tinatago si Dia. Sa likod kasi ng maamong mukha ng ginang, palihim pala siyang nagtatrabaho sa isang bar bilang tagapagbigay aliw. Ginagawa nga ito ni Dia dahil gusto niyang magkaroon ng sariling pera at panggastos. Kahit na hindi naman nagkukulang ang suporta ng kanyang mister sa kanilang mag-ina. Pero kung tuwing gabi at mag-isa ang babae sa kanilang tahanan, nararamdaman niya ang lungkot na wala ang kanyang mister sa kanyang tabi.
Kaya naman pumasok siya ng trabahong hindi basta-basta at malaya niyang nagagawa dahil nga malayo si Ahmed. Umalis na si Dian sa coffee shop kung saan siya nagtatrabaho noon. At sa tuwing tatanungin si Dian ng kanyang mga kamag-anak o kapitbahay kung bakit siya umaalis ng gabi, sinasabi lamang ni Dian na siya ay isang call center agent at palagi siyang night shift. Dahil doon, walang nagdududa sa pinagagagawa ng ginang. Sa bar na pinagtatrabuhan ni Dia, siya ay malaya. Nasusuot niya ang kanyang gustong damit at nagagawa niya ang mga gusto niyang gawin. Matapos nga ang trabaho, tila nagpapalit ng anyo si Dia. Magbibihis siya ng konserbatibong damit at magsusuot ng tudong sa kanyang ulo. Kapag umaga, gagampanan ng ginang ang kanyang pagiging ina at asawa. Matapos maihatid sa eskwelahan ang kanyang anak, tatawagan naman ni Dia si Ahmed para ito ay kamustahin. At ang kawawang Ahmed ay wala ngang ka-idea na kapag gabi ay umaalis ang kanyang misis para magpasaya ng ibang lalaki. Ito ay habang siya ay nasa malayo at nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. January 2021, sa hindi inaasahan, isang customer ni Dia ang na-inlove sa kanya. Ang lalaki ay kinilala lamang bilang Fadar, 32 years old at isang negosyanteng nagmamay-ari ng maliit na kumpanya. Si Fadar ay ang tipo ng lalaki na gagamitin ang kapangyarihan at pera para lamang makuha ang kanyang mga gusto. Sa ilang linggo nga nilang magkasama, nahulog ng sobra ang loob ni Fadar kay Dia. Sinakyan naman ng babae ang nararamdaman sa kanya ni Fadar dahil napapaligaya siya nito. Bukod nga sa pera, binibigyan na ni Fadar si Dia ng mga regalo at nagkaroon nga sila ng bawal na relasyon. Pero March 2021, nang natauhan na si Dia na mali ang kung anumang namamagitan sa kanila ni Fadar. Kaya March 14, 2021 nang inamin na ni Dia kay Fadar na mayroon siyang asawa at anak kaya nagdesisyon na siyang itigil ang kanilang bawal na relasyon. Sinabi pa ni Dia sa negosyante na iyon na din ang huling araw niya sa bar. Hindi naman matanggap ni Fadar na napikot at naloko siya ng isang babaeng nagtatrabaho sa bar. Gamit nga ang kanyang koneksyon, ipinag-utos ni Fadar ang pagpatay kay Dia. At March 15, 2021 ng gabi, nang nagpanggap ang lalaking si Seno na delivery rider at nagtungo nga sa inuupahang bahay ni Dia. Nang nasa gate na, tinutukan nga ni Seno ng baril si Dia at sinabing hindi siya masasaktan kung ibibigay nga ng ginang ang kanyang pera at mga gamit. Hindi makasigaw si Dia ng mga oras na iyon at pinalakad nga si Dia ni Seno papunta sa kanilang bahay. Sa takot nga na masaktan ang kanyang anak, agad na ibinigay ni Dia sa lalaki ang kanyang cellphone, pera at mga alahas na mula kay Fadar. Matapos iyon, pinatalikod ni Seno si Dia at sumunod naman ang ginang. At nang pagkatalikod nga ni Dia, dito na lamang bigla na lang nilagay ni Seno ang isang lubid sa leeg ng ginang at sinakal ito. Nagtagumpay nga si Seno na mapaslang si Dia at dali-daling tumakas nang nasigurado niya ngang wala ng buhay ang ginang. Kinabukasan, natagpuan na lamang ang labi ni Dia ng kanyang anak na agad na humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Labis naman ang hinagpis ni Ahmed nang nalaman niya ang sinapit ng kanyang misis. Agad ngang nagtungo ang mga pulis sa bahay ng biktima para sa isang investigasyon. Ayon nga sa isang saksi, gabi nang nangyari ang krimen, nakarinig siya ng boses ng babaeng nanghingi ng tulong at nagmumula nga ang mga narinig niya mula sa bahay ni Dia. Natakot daw siyang madamay sa gulo kaya hindi siya lumabas ng bahay. Samantala, natanggap naman ni Seno ang bayad mula kay Fadar dahil nga sa nagawa niyang maigi ang kanyang pinag-utos. Pero tanging alahas lamang ang kinuha ni Fadar mula sa mga ninakaw ni Seno sa biktima. At ang cellphone nga ng biktima ay kinuha ni Seno. Nang mga oras na iyon, balak sanang ibenta ng suspect ang cellphone ng biktima pero bago pa man niya magawa ito, naaresto na siya ng mga otoridad. Aresto si Seno dahil sa ginawang backtracking ng mga pulis sa kuha ng CCTV kung saan nahagip ang lalaking patakas matapos paslangin si Dia. At ayon nga sa salaysay ni Seno sa police station, napag-utusan lamang siya at hindi niya kilala ang biktima. Kasong murder nga at theft ang isinampa kay Seno.
At sa ngayon ay kasalukuyan pa din siyang nakakulong habang naghihintay ng kanyang hatol sa korte. Hindi naman na nabunyag ang totoong trabaho ni Dia na naging mitya nga ng kanyang buhay. At ayon nga sa ilang mga netizens, tila karma nga ang nangyari kay Dia dahil sa ginawa niyang pangloloko sa kanyang mister. At bukod doon, tila nga hinuthutan lamang niya si Fadar lalo na at alam niyang ito ay may gusto sa kanya. Wala namang naging balita kung idinawit ba ni Senyo na ang mastermind sa pagpatay kay Dia ay si Fadar. Para naman sa ating pangalawang kwento, ito ay tungkol sa isang babae na tila naghanap ng bagong pag-ibig kahit na siya ay nakatakda ng ikasal. At ay nga sa ilang mga netizens, karma nga ang nangyari sa babae dahil siya ay nangloko ng kanyang fiancé. Ang kwento nga na ito ay nangyari sa Malaysia. At sa Malaysia, nakatakda na nga dapat ikasal ang dalaga na si Vera, subalit na uwi nga sa trahedya ang lahat. Ang dalagang ang biktima ay kinilalang si Vera, 21 years old na mula talagang India. Pero ang kanyang pamilya ay nagdesisyon na tumira sa Malaysia. At sa Malaysia, malugod nga tinanggap ang pamilya ni Vera ng Indian community. Simple, masayahin at mabait. Ganyan ilarawan si Vera ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang dalaga ay nag-aaral noon nang nakilala niya ang lalaki na si VK Nagulan o tawagin na lang nating Brian. Naging malapit nga ang magkaibigan sina Vera at Brian. Hindi pa man ganon, matagal na magkakilala ang dalawa, nagkaroon nga sila ng relasyon ng taong 2021. Ang kani-kanilang pamilya ay alam ang kanilang naging relasyon. Nang nakapagtapos na nga ng vocational college ang dalawa, nagdesisyon na silang magpakasal. Wala namang isang miyembro ng kahit sinong pamilya sa dalawa ang tutol sa kanilang relasyon, kaya naman pumayag ang lahat na sila ay maikasal. Kasabay nito, naging aktibo din si Vera sa pagpo-post sa kanyang social media. Sa TikTok, madalas mag-post si Vera ng mga larawan o video ng araw-araw niyang buhay. Meron namang mga video na para siyang nagli-lip sync na mga kanta. Sa ilang video naman makikita nga ang sweetness ni Vera at Brian. Subalit sa kabila nito, pansamantalang nawalay sa piling ng isa't isa sina Vera at Brian. Kinailangan kasi ni Brian na sumama sa kanyang tatay pabalik ng India dahil meron silang namatay na kamag-anak. Bukod pa doon, aasikasuhin din ng ama ni Brian ang mga papeles ng mga negosyong naiwan ng yumao nilang kamag-anak. Nalungkot si Vera na kailan umalis ng kanyang fiancé. Sinabi naman ni Brian sa kanyang kasintahan na magkakahiwalay man sila pero pagbalik niya, ikakasal na sila at hindi na muling magkakalayo pa. 2 buwang simula nang umalis si Brian, pumanaw naman ang ina ni Vera dahil sa malalang sakit. Sobrang nalungkot ang dalaga dahil close na close siya sa kanyang ina at mahal na mahal niya ito. Doble dagok nga para kay Vera ito dahil wala na nga si Brian sa kanyang tabi para siya ay damayan na wala pa sa kanyang buhay ang kanyang nanay. Kaya naman hindi maiwasan ni Vera na magtampo kay Brian dahil mas ayaw nitong umuwi para siya ay samahan sa kanyang pinagdadaanan. Dahil magkalayo sa isa't isa, unti-unti nang naging malamig ang relasyon ni Vera at Brian. Naging kaagapay kasi si Brian ng kanyang tatay sa India dahil binubuhay nila ang negosyo na naiwan ng yumao nilang kamag-anak. Kaya naman mas natagalan pa sa India ang binata. Samantala, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakipagrelasyon si Vera sa isang lalaki kahit na nakatakda na siyang ikasal kay Brian. Ang lalaking naging kalaguyungan ni Vera ay si Paul Akar, 23 years old na isang Malaysian. Nagsimula nga ang lahat sa TikTok at nauwi sa pagkikita ng dalawa. Sina Vera at Paul ay nag-date sa isang coffee shop at mula nga noon, nagkaroon na sila ng relasyon. Walang kamalay-malay si Brian na habang busy siya sa malayong lugar, may karelasyon na palang ibang lalaki ang kanyang fiancé. At ang relasyon nga ni Vera at Paul ay nagsimula ng January 2022 hanggang May 2022. May 4 ng parehong taon, tinawagan ni Brian si Vera na siya ay uuwi na at nanghingi nga ang binata ng patawad sa lahat ng kanyang pagkukulang sa kanyang fiancé. Dahil sa tawag na ito, tila natauhan si Vera
na ang totoo pa lang niyang mahal ay si Brian at hindi si Paul. Agad na nakipagkita si Vera kay Paul para aminin na siya ay ikakasal na at pauwi na ng Malaysia ang kanyang fiancé. Labis namang nagalit ang binata nang ginawa lamang siyang panakip-butas ni Vera habang wala si Brian. Kaya naman isang masamang plano ang binuo ni Paul laban sa kanyang dating kasintahan. Samantala, pag-uwi nga ni Brian ng Malaysia, agad niyang pinuntahan si Vera para pag-usapan ang kanilang kasal. Naging tapat nga ang dalaga at inamin kay Brian na habang siya ay wala, si Vera nga ay nagkaroon ng relasyon sa iba. Nagulat si Brian at hindi makapaniwala sa inamin sa kanya ni Vera. Humingi ng tawad ang dalaga sa kanyang fiancé. Pero tila nagbago ang ihip ng hangin at ayaw nang ituloy ni Brian ang kasal kay Vera. Nakiusap naman ang babae sa kanyang fiancé na ituloy nila ang kasal dahil sila ay nagmamahalan. Ilang araw ngang hindi kinausap ni Brian ang kanyang kasintahan. May 30, 2022, nang nagpaalam si Vera na magtutungo nga sa bahay ni Brian at sinabing may kailangan silang pag-usapan. Subalit kinagabihan, nagtaka na ang tatay at kapatid ng dalaga na ito ay hindi pa umuwi. Agad silang nag-report sa police station para sabihin nga na nawawala ang dalaga at nag-iwan sila ng larawan ni Vera para ipakalat ng mga pulis. Kinabukasan, nang natanggap ng pamilya ni Vera ang masamang balita. Ang dalaga ay natagpuan ng wala ng buhay at ang mas nakakalungkot, ito ay inapuyan ng sospek. At ang labingan ni Vera ay iniwan sa isang damuhan. Personal na nagtungo ang kapatid na lalaki ni Vera sa crime scene. Ipinakita sa kanya ng mga pulis ang labi at damit na hindi nasunog. Positibo namang kinilala ng lalaki na ang labing nakita ay ang kanyang ate dahil sa mga damit nito. Walang pagsidlan ang lungkot ang ama ni Vera sa maagang pagkawala ng dalaga. Lalo na at 1 taon pa lamang nang pumanaw ang ina ng dalaga. Nagsagawa ang mga pulis ng isang investigasyon dahil sa nangyari. Na-recover sa crime scene ang cellphone ng biktima na sumailalim sa forensic investigation. Dito na napag-alaman ng mga pulis na bago masawi si Vera, kaalitan niya ang isang lalaki sa TikTok. At ang lalaki na ito ay si Paul. Hinanap ng mga pulis si Paul at natunton ang bahay ng binata. Sa interogasyon nga ng mga pulis kay Paul, inamin niya ang ginawa niyang krimen. Pag-amin ng binata sa mga pulis, siya nga ang pumatay kay Vera dahil sa sobrang selos at obsession niya sa biktima. Ayon pa kay Paul, inabangan niya sa Vera na lumabas ang kanilang bahay at sinundan niya ang dalaga. At pagdating nga sa isang kalye na tahimik at walang masyadong tao, inompronta ni Paul si Vera tungkol sa pakikipaghiwalay nito sa kanya at ang paglilihim na siya na pala ay ikakasal. At ang pag-uusap nga ng dalawa ay nauwi sa sakitan at pag-aaway. Sa sobrang galit nga ng binata sa dalaga, isang bato ang kinuha niya sa damuhan at pinalo kay Vera. Matapos nga niyang makumpirma na wala ng buhay ang dati niyang kasintahan, gumamit siya ng kanyang lighter na dala-dala at inapuyan ang labi nito. At dahil nga sa kanyang extrajudicial confession, inasuhan ng murder si Paul na hanggang ngayon ay nakakulong pa din. Ayon sa batas ng Malaysia, 30 hanggang 40 years na pagkakulong o hatol na bitay ang maaaring ipataw kay Paul kapag napatunayan siyang guilty sa pagpatay kay Vera. Ayon nga sa ilang mga netizens, ang nangyari kay Vera ay tila karma sa dalaga. May mga ilang netizens naman na nagsabi na posibleng nalilito pa si Vera kung talaga bang mahal niya si Brian, kaya sinubukan niya munang makipagrelasyon sa iba bago siya magpakasal. Ikaw, ano sa tingin mo? Karma kaya ang maituturing ang mga nangyari sa biktima, gaya ng sinasabi ng ilang mga netizens, o nagkataon lamang na ang trahedyang ito ay nangyari sa mga biktima? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean,
at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!